how to get your Upwork account approved and land a client. So in today's video, yan ang pag-uusapan natin at mag-share tayo ng aking 5 best tips to follow on how to get your Upwork account approved and land a client. So kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video. I-click na rin po yung subscribe button at yung notification bell. Dapat laging naka-on para notified ka parati. So ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! Ching! Sira siper. Akin na, buuin ko yung siper. Teka lang po, mag-ayos lang muna ako ng siper. Talaga naman, nagbibideo ka. Mag-ayos ako ng siper. Sira na. Kuha ka na ng ibang punda. Tapos, pwede na ako mag-video. Favorite mo ba to? Okay na. Thank you. Welcome and welcome back po sa ating channel. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel nagsishare tayo ng mga tips and guides on how to start and grow as a home-based mom. Yes. Alright. So, like what I said, ang pag-uusapan natin is paano nga ba ma-approve ang iyong Upwork account and to land a client? Kasi marami tayong mga ka-home-based kada at mga ka-momshies ang nakapag-create ng account. And, yun nga, magpo-post dun sa ating home-based mom diaries group na magbabalita na na-reject sila. O yung iba naman, nakapasok nga sila, na-approve nga sila, but until now, wala pa rin silang client. So, recently, nag-request tayo sa mga ka-home-based kada natin na i-share yung kanilang mga Upwork profile link para ma-assess ko yung bakit sila posibleng hindi na-approve. So, isa nga yung napansin ko na ang karaniwang nakalagay sa kanilang mga profile is parang data entry, web research, and then wala masyadong supporting description. Alam mo yung hindi masyadong naka-describe ng mabuti kung ano ba yung kanilang skills, ano yung maitutulong nila, ano yung magagawa nila. So para sa akin, masyadong simple yung mga nakalagay. At isa yun sa dahilan kung bakit hindi ka natanggap ni Upwork na makapasok sa kanilang platform. Matagal na po akong nasa Upwork. Nung oldest pa siya, siguro mga 11 years na ako. And nung nag-start ako, hindi ganun kahirap pumasok. As in, magkikreate ka lang ng account. And then, kahit na data entry lang talaga nakalagay mo, makakapasok ka. Kahit may mga kakumpetensya ka, madali-daling makakuha ng client. Unlike now. And hindi pa ganun sabihin natin crowded yung platform na yon. But right now, di ba nagkaroon na ng mga connects, tapos parang naghahanap na kasi si Upwork ng mga competent freelancers talaga, yung may mga in-demand skills na or mataas na yung knowledge and experience mo. And di ba karaniwan sa mga gustong pumasok dito ay newbies pa. So, they are worrying na ano yung ilalagay nila doon. Ang alam lang naman nila, karaniwan is yung simpleng skills at gusto lang naman nila is makahanap ng trabaho. Upwork is the world's largest talent marketplace for freelancers and agencies to find more clients. So dahil nga sila yung largest network marketplace, syempre ang gusto nila is they want the best not only for their freelancers but of course for their clients. So tinaas nila yung kanilang standards, yung quality, requirements, and now meron na mga connects, di ba? Kahit kanino pasa kami ng application noon ng mga cover letters kasi wala namang connects. Unlike now na talagang may tuturing kong ginto yung connects. 11 years ago na nag-start ako sa Odes. Kaya hindi ko na alam masyado kung paano nga ba mag-create ng account sa Upwork. So I decided to create a dummy account. Of course, hindi ko to ina-advise na gawin ninyo ha. This is just for me to test kung paano na ba mag-create ng account sa Upwork, ganun ba talaga kahirap ma-approve, or ano ba yung dapat mga ilagay ko para kung sakali ma-approve ako at makapasok sa Upwork. Kumbaga in a newbie way or in a newbie thinking. Nag-create ako ng aking dummy email address at dummy Upwork account. Madali lang naman talaga mag-create ng account sa Upwork. Ang nagiging challenge lang is kapag nag-create ka ng account ng Upwork agad, normally wala kang alam na ilagay, kundi data entry, web research, and then sasabihin mo,
I'm willing to learn, marunong ako mag-type, madali naman ako matuto. Halos ganun yung mga nakikita ko kasi sa description ng mga freelancers na nagpa-check ng kanilang profile. Nung ako ang nag-create, hindi ko ginamit yung parang experience ko talaga. Hindi, as in, parang newbie lang ako. What I did is I referred to our YouTube playlist for virtual assistant. Kung ano yung nakikita nyo mga skills na nilagay ko doon, yun din ang ginamit ko as start ng ilalagay ko doon sa aking Upwork profile. So, ito po yung aking Upwork profile. As you can see, hindi ko yan picture. Okay? And hindi ko rin yan information. And eventually, after this video, i-close ko na po tong account kasi baka maka-apekto dun sa aking current Upwork account. Okay? So, para safe lang. This is just for testing purposes. And as you can see, ayan lang po yung nilagay ko. Description, ito yung aking title, Amazing Virtual Assistant. Ayan, so mamaya ko ipapaliwanag kung bakit mga ganyan na nakalagay. And then ito po yung aking description. Tapos, ito yung work history, walang nakalagay. Isang portfolio lang na nag-screenshot lang po ako. And ito yung aking mga skills. Ayan. Kung mapapansin nyo po, yan yung mga skills na nakalagay dun sa ating playlist, sa virtual assistant playlist natin. Wala rin akong testimonials. Wala akong certifications. Employment history is naigamit ko lang yung aking call center background. And hindi ko nga alam kung tama yung year and date. Nilagay ko lang, parang may mailagay ako. Ganon. Alam ko 7 years ako nag-call center, pero hindi ko alam kung kailan talaga eksakto. Other experiences, wala. Tapos, availability, more than 30 hours. Language, English, conversational. Education, nilagay ko lang kung saan ako graduate. So, by the way, regarding the education, hindi naman kailangan na college graduate ka. Sa mga nagtatanong kung pwede po ba kahit high school, pwede naman po. Clients naman kasi na, actually, never akong na-ask kung college graduate ako nung nag-apply ako sa Upwork. They all focus on kung kaya ko ba, may alam ba ako doon sa trabaho na yon, ano yung mga skills ko, kung may experience ba ako, ganon. So, pwede mo ilagay dyan kung high school graduate ka, basta alam mo yung ginagawa mo. Paano ako na-approve? Kasi, nung nag-create ako ng account, ito lang mismo yung nilagay ko, sinubmit ko na for approval. Kumbaga, pagka-submit ko, immediately tinignan ko yung find work. Ayan. And napansin ko, meron na akong nakalagay na 50 available connects. So, hindi ako nag-jump into conclusion agad na approved na ako. I waited for 2 days. Kasi chinecheck ko sa email ko, wala akong nare-receive eh. Until today, ayan, nakita ko, you're all set up to submit proposals for the projects you're targeting. Ayun, approved. Ginamit ko lang yung aking mga skills dun sa YouTube, sa playlist natin. So, ito muna yung aking 5 best tips to follow para ma-approve ka na and hopefully to land a client. First tip is, observe and plan. Magtataka kayo, Ma'am Shi, bakit mag-observe pa kami at magpaplano? Hindi ba pwede mag-create na lang kami agad-agad ng Upwork kagaya ng ginawa mo? Yan, pasensya na, medyo maingay sa background natin, alam nyo na. Tayo na lang mag-adjust sa ating environment. Ako kasi, kumbaga, meron naman akong idea na yun yung naging advantage ko. May idea na ako sa Upwork. May idea na ako kung paano maging freelancers. Pero hindi ko ginamit yung aking skills na specialized. Yun yung difference nun eh. Unlike kayo na di ba, nag-create kayo ng account. Immediately, nag-create kayo ng account and then sinubmit nyo using those information na nalalaman nyo pa lang. Di ba nga, ang nangyari is rejected. Kaya, I would advise na bago nyo isubmit yung susunod nyong application for Upwork, observe muna and plan. So, sa Upwork kasi, kahit wala ka pang account, you can already search dun sa taas and look for job. Ano ang mga i-observe nyo? Let's say, di ba, this is about virtual assistant. Then, you can look for virtual assistant jobs or personal assistant. Ayan. Kasi kailangan nating maging familiar sa kung ano yung mga job postings ng mga iba't ibang client. Say, dito nakalagay, sabi niya, virtual administration assistant ang hinahanap niya at ito yung mga task na gagawin, ito yung mga key responsibilities mo daw, ito yung mga experience na, yung mga tools na hinahanap niya. So, kailangan mo i-observe, ano ba yung mga job postings sila? Ano ba yung laman ng kanilang mga job postings? Ano yung mga karaniwang task na pinagagawa nila? Kasi, once na na-familiar ka sa iba't ibang task na binabanggit dyan, dun ka magkakaroon ng pagpaplano. Ano yung mga skills na dapat mong pag-aralan? Kung sinabi dyan, kailangan daw may alam sa Google Drive
O, di ba meron tayong tutorial niyan sa ating YouTube playlist? Alam mo na ba yon? Ngayon, kung hindi pa, isama mo yan sa plano mo na dapat mo palang pag-aralan kasi part yan ng skills as virtual assistant. Ngayon, sabi niya, kailangan din pala may alam sa Canva, may alam sa Asana, or kailangan pala marunong mag-schedule, mag-task coordination. So, hindi mo naman kailangan aralin lahat-lahat ng sinasabi ng bawat clients dyan sa Upwork as for virtual assistant. Maganda lang yung meron ka ng idea. Kahit mga 5 to 6 skills na pwede mo nang simulang practicein, pag-aralan. Kumbaga, mag-create ka na ng plano sa utak mo. Ano na yung mga pwede mong simulang pag-aralan. Kagaya nung, for example, nung elementary ka, sabi sa'yo ng teacher mo, isasali kita sa contest ha, sports, at kailangan daw, kailangan, sabi ko, sports, marathon. Teka, ano ba ang dapat kong malaman sa marathon? Gaano ba dapat kabilis? Yung ganon, diba, syempre, maghahanda ka, i-observe mo, manunod ka na ibang mga athlete na tumatakbo, diba? Or, paano ba yung laro na yon? Ano ba yung mga dapat mong tandaan? So, magpaplano ka na, magsisimula ka na pag-aralan yun, sisimulan mo ng practice, ganun. So, ganun din sa freelancing. Hindi pwedeng ito lang alam mo, doon ka lang mag-i-stick sa kung data entry lang. Unless, specialized na yung knowledge mo about data entry na hindi simpleng taga-type lang yan. Maraming data entry jobs na dapat alam mo kung talagang ito yung gusto mong i-specialize. Okay? But remember, nung nilagay mo yung data entry skills sa profile mo, hindi ka na-approve. Kasi nga, hindi siya ganun ka-in-demand at marami ng freelancers na nagpo-provide nun. So, kung talagang gusto mo yung data entry as your skill, then make it as part of your virtual assistant skills. So, you have to observe and plan. Second sa tip natin is learn a skill or skills and be competent. Ma'am, hindi ba pwedeng skill na lang? Ang dami mo naman sinasabing gano'n. May skills pa, may competent pa. Alright. Sabi nga, after you plan, dito na magsisimula yung dito mo makikita yung interest mo dun sa skill, di ba? Parang nakita mo, kailangan pala marunong ako sa Google Drive, kailangan pala may alam ako sa Canva. O, nakita mo, parang Canva yung interest ko. Okay, so go to our YouTube playlist for virtual assistant. Meron tayo doon mga Canva tutorials. Start practicing. You have to learn the skill. Hindi pwede na. Hanggat maaari, hindi lang skill. Kailangan skills as virtual assistant. Pero hindi ko sinasabi na, like kanina, di ba? Yung maraming skills, kailangan alam mo na lahat. Hindi naman sobrang ganon. Kahit 5 to 6 skills is enough as long as alam mo sa sarili mo na alam mo tong skill na to. Kumbaga yung pag tinanong kita, sige, ano ang Canva? Ano ang mga magagawa mo sa Canva? Yung madidescribe mo sa akin yung alam mo at lalabas sa isang tao kung may alam ka eh. Hindi yung napakababaw lang nung ini-explain mo sa akin. Alam mo by heart na kung paano gamitin ang Canva. Kahit hindi sobrang alam na alam. Yun. Gets nyo ko? Umaga, alam mo by heart tong skills na to, kahit hindi ka sobrang experienced na talaga, kung talagang specialized skill ang gusto mo, then make sure that it is an in-demand skill. For example, yung kagaya na sa amin, yung marketing automation, social media specialist. Kaya nga yung ibang videos na nakita ko sa YouTube, eto hindi ko sinasuggest na gawin nyo ha. I have nothing against with them. Pero yung iba kasi ang ginagawa is, kunwari, ang alam mo ngayon is data entry skills. Pero para makapasok sa Upwork, ang ginagawa ng iba is iniiba nila yung kanilang profile. Yung gagamit sila ng mobile development, yung in-demand skills na parang ifo-front lang muna nila sa profile nila at kapag pinasa nila at syempre ma-approve yun kasi in-demand skill yung ginamit mo at parang pinalalabas mo na marami kang alam. So pag na-approve ka, ang is pabalik mo rin sa kung ano yung alam mong skill talaga ngayon, which is data entry. Parang babaguhin mo ulit yung information. Okay, in short, parang dinaya eh. Dinaya mo lang yung sarili mo. And ang goal mo is basta makapasok lang. Sa akin kasi, hindi ganon. Okay, given na nakapasok ka. Pero, pag binalik mo, at yun lang din yung knowledge na alam mo, ginawa mo lang yung way para makapasok ka. Pero dahil hindi mo siya alam by heart, mahihirapan ka rin makalandang yung client. That's why, my suggestion is, learn skills kung talagang wala ka pang may specialize. So, as virtual assistant, dun sa ating YouTube channel, may mga skills tayo na tinuturo na pwede mong pag-aralan, practicein, hands-on training na pwede mong gawin basta meron kang free trial
or kung may mga free account, mag-create ka, i-practice mo, screenshots mo, kasi kailangan mo yun matutunan. If you're looking for a good source of income na makakatulong sa inyo to survive or to help you and your family na mabuhay with this income, then ito yung parang investment na gagawin mo for yourself. This will be your investment, yung skills mo. Kung dadayain mo lang, saan makakarating yung gagawin mo, di ba? So, kung hindi mo pa naman talaga alam yung skill na gusto mong specialize, I would recommend na you start as a virtual assistant. Na kung saan may mga different set of skills, like what you saw in the job descriptions ng mga tasks. You can use that, start ka ng mga skills na gusto mong practicein, at doon mo palawakin yung iyong sarili. Kapag marami ka ng skills as virtual assistant, mas madali na sayong ilagay yon sa description mo at mas madali kang makakahanap or makaka-attract ng mga clients. Kasi alam nila, itong freelancer na to, may alam sa ganito, meron alam sa ganyan. So, kapag ikaw yung natanong nila for interview, it will be easier for you to justify yourself kasi alam mo by heart tong mga skills na to dahil pinag-aralan mo, di ba? Kesa yung ilalagay mo lang dyan, or wala kang nailagay dyan, then you're gonna find a client. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Hey client, I'm willing to learn. Okay, willing ka pala to learn, bakit hindi ka nag-aral? Bakit hindi ka naghanda? Bakit parang lumalabas na hindi ka naman talaga knowledgeable dun sa pagiging data entry? Why are you just begging for work? Where in fact, kaya mo naman palang mag-aral. Dapat nag-plan ka ahead, dapat nag-aral ka ahead. And that's my own opinion, ha? Para sa akin, kung talagang interesado ka maging virtual assistant, gusto mo makahanap ng client, gusto mo magkaroon ng trabaho, then start now. Going back dito sa aking profile, okay, as you can see, ito yung description na nilagay ko. Babasahin ko And mababaw lang yung English ko dito. Ang ginamit, sobrang conversational English lang yan. And huwag ka masyado mag-worry kung hindi ka magaling mag-English. Alam ko na yan. Kahit naman kasi ako, hindi man ako ganun kagaling mag-English. Pero dinadaan ko lang din sa konting, kumbaga, pag-aaral, di ba, naging technical support ako noon. So, nagamit ko kahit pa paano yung knowledge ko doon. Pero hindi ko masasabing malalim yung English ko. Kasi, right now, nagtatagalog ako, di ba? So, ang maganda is practicein mo kung paano nga ba magsalita ng English and kung paano umunawa. So, maraming video sa YouTube na maaari mo magamit para mag-guide ka to practice your English. Alright, going back. And here, I am your virtual assistant who can help you and your business grow, organize, and on track. Kasi kaya ko sinabi yung mga yan is dahil binasi ko yan dun sa skills na pinag-aralan ko. And ano ba yung mga skills dyan? Web researching, data entry jobs, transcription, email marketing, MailChimp and ActiveCampaign na nandun, di ba, sa mga playlist natin? Email management, website management, WordPress. O, di ba, meron tayong tutorial niyan. Photo editing using Canva, meron tayong niyan. PowerPoint presentation, and more. And then, sinabi ko, I have learned all of these skills on my own by researching, practicing, and making hands-on training using free trial account. So, naging honest din naman ako dito. Pero ang gusto kong palabasin is, meron akong mga knowledge and experience dito sa mga skills. Pero ang ginamit ko lang dito is free trial. So, inunahan ko yung client na, oy, kahit newbie ako, may alam ako dyan. Kasi inaral ko yan. Kahit free trial lang ang gamit ko. Oh, Carry bells, di ba? Bonus na lang kung tuturuan kanila, di ba? Sabi ko dito, if there may be other tasks that I may need to help you with that is not yet mentioned, I'll be more than happy to go through it and make myself ready. Oh, di ba? Oh. But, I would suggest for you not to copy the actual description na nilagay ko. Kung kailangan nyo man ng reference, yes, pwede nyo po itong gawing reference nyo, pero make sure na i-tailor mo base sa personality mo, base sa mga natutunan mo, nalaman mo, at kung ano yung laman ng puso mo. Okay? Kasi kung gagayahin mo lang din to, it's still nonsense. Kasi baka mahirapan kang i-justify yan sa client kung ikaw man yung sakaling ma-interview nila. So, isa pang suggestion ko is, you can look for other freelancers then to get more ideas. Kasi ako, ganun lang din yung ginagawa ko. Naghahanap ako ng mga description na ibang freelancers na kamatch ko. Tapos,
kumukuha ko ng mga ideas, pero again, don't copy. Just use it as a reference. Especially dun sa mga words na, ay, ang galing ng word na ginamit niya. Okay, check ko sa Google. Ay, mukhang magandang gamitin. Sige, lalagay ko sa profile ko. Ganon lang ginagawa ko. And also, make sure to create at least 6 sentences nung iyong description. Eventually, kapag ka na-approve naman to at sa tingin mo, meron ka pang gustong idagdag, pwede ka namang bumalik at iayos pa yung description mo. Oops! Announcement muna! So, bago natin ituloy yung ating mga tips pa, meron tayong Top Fan of the Month winner for January. At ito na po siya. Tchaning! Congratulations po sa ating Top Fan of the Month winner for January na nanalo po ng 500 pesos GCash at special mention dito sa ating videos. Kung gusto mo pong sumali, madali lang pong sumali dyan. Actually, kailangan mo lang namang mag-like, comment, and i-share. Kasi the more na ginagawa mo itong mga activities na to sa ating Facebook page, the more natatatak ka sa isip ko. At kapag ikaw ang napansin ko lagi, syempre, ikaw ang maaaring manalo ng ating Top Fan of the Month. Just make sure na lagi kang merong top fan badge pa rin sa iyong profile. Alright, balik na tayo ha. Third tip natin on how to get your Upwork account approved is build your profile. Momshi, nakapag-build na ako, di ba? Nakapag-create na ako ng account. Okay, given na nakapag-create ka ng account, pero di ba nung sinubmit mo yan, hindi yan na-approve or na-reject yan. Kaya ko sinabi ngayon na you have to build your profile kasi dito mo na ngayon pagsasama-samahin yung natutunan mo, yung na-observe, na plan, at natutunan mo mga skills, na practice. Dito mo pagsasama-samahin lahat yon at ngayon mo i-build yung totoong profile mo na may laban at naguhumiyaw na profile mo na, hey client, ito na ang aking profile. Hey Upwork, ito na ang aking profile. Maa-approve na ako dahil dito. Diba ganon? Alam mo yung mas confident ka nang gawin, mas confident ka nang ilagay yung mga na-skills mo kasi meron ng lalim. Meron ka nang natutunan. Alam mo by heart na inaral ko to. Ito na yung magiging way ko para ma-approve ako sa Upwork at makakilala ng mga clients. Ganon. So dahil nga karaniwan ng mga nanonood ng ating videos ay newbies na wala pa masyadong skill or wala pa masyadong alam, hindi ko muna sinasuggest sa inyo na agad-agad mag-create ng account. Kasi ang mangyayari is malaking chance na ma-reject kayo. And you have to start building your profile through what you have learned, what you have practiced, what you have prepared. Okay? Kasi doon magkakaroon ng mas matinding laban yung profile mo at makikita ni Upwork, okay, ready ka na. Pwede ka nang pumasok. And kunwari ako yung client, okay, itong freelancer na to, okay, siya yung match dun sa mga sa taas, ikaw ang i-hire ko. Ganon. Dito sa ating channel, meron tayong naunang video about how to build your online profile. Ito, na baka gusto nyo mapanood kasi mas marami akong diniscuss dyan on how you can properly build your online profile. Na hindi lang para sa Upwork, kundi para sa lahat ng mga online job sites or kahit direct ng paghahanap ng clients, magagamit nyo tong video na ito. So, as you can see, diba, dito sa all work, ito yung pinaka parang general skill mo as a virtual assistant. Ngayon, kung meron kang specialized skill, pwede ka mag-create ng another skill. Dito lang yun, add specialized profile, and then, if i-fill out mo lang din tong information na yan, ayan, kung anong tungkol saan ba yan, saang category, ano yung mga natutunan mo. Ayan. So, hindi ko na isa-isayin yan. Maganda rin gawin nyo po yan. Kasi ako, yung talagang account ko sa Upwork is may mga specialized skills. Noong una, data entry lang yung nakalagay ko. Tapos, naging personal or virtual assistant. Tapos, nung nag-specialize na ako, nagkaroon na ng email marketing. Tapos, ngayon, nagkaroon pa ng video editing. So, nag-update ako ng aking profile when needed. And, by the way, regarding to sa portfolio, as you can see, isa pa lang inilagay ko. Pero, syempre, while you were practicing those skills, I would recommend na mag-screenshots ka ng mga for sample works, then i-collect mo yun, lagay mo sa folder, and then upload mo dito. So, the more na marami ka may lalagay na sample works na related dun sa mga skills mo, the better. 12 seconds later. Tinapay na naman! Kanina ba yung hinahingi ng tinapay? May Milo ba ako?
Fourth tip natin on how to get your Upwork account approved is make a smart application. So, what do I mean by that? Kapag ka na-approve ka na, you're already given the connects, you can start applying for jobs, diba? Pero, I would recommend na wag ka basta-basta mag-apply. Make a smart move. Sa akin, ang nakalagay is meron akong 50 available connects. Pero, yung 50 available connects na yan ay hindi pa isa-isa kapag nag-apply ka. Say, nag-apply ka ng isang trabaho, 1 yung connect mababawas. Hindi ganon. Minsan 4, minsan 6. And kapag ka nag-send ng invitation sa'yo yung client, hindi mababawas yung connects mo doon. So, marami pang discussion about connects. Pero ang pinaka-main goal natin dito is, wag mo basta isi-send yung application or wag ka basta mag-a-apply kung hindi ka 100% sure dun sa gagawin mo. Para sa akin, you have to treat your connects as gold. Bawat connects na isi-send mo, pag-isipan mo munang mabuti. Kagaya nito, kapag ka payment unverified, normally, hindi talaga ako nag-a-apply. Ang pinaka-hinahanap ko dyan is yung mga payment verified para sure na ako nakakonect yan sa kanilang account. As much as possible, naghahanap din ako no may mga ratings na or may mga, meron ng 4.97 stars and feedbacks. Ibig sabihin, nakapag-hire na siya before and magkakaroon ka rin ng idea kung paano ba yung trato ng mga client na ganito dun sa kanilang freelancers. And karaniwan dyan, makikita mo, sabi, thank you very much, outstanding experience. Thank you, client, kasi naging ganito, ganyan. Alam mo yung magkaka-idea ka? Parang sa pag umu-order ka sa Shopee or sa Lazada, kadalasan, di ba, hindi ka naman basta-basta o-order dun sa mga stores na walang feedback or bad experience yung nangyari sa mga customers nila, di ba? So, ganun din dito. Kung yung mga client is nagche-check din ng feedback about us, ganun din dapat tayo sa kanila. At we have to be careful. Otherwise, baka makakuha lang tayo ng mga scammer or malesin man lang yung hindi magandang experience na kung sakali ay ating kakaharapin. Isa sa mga advice ko is yung mag-apply ka lang kapag mga bagong post talaga. Say, nakalagay dyan, posted 25 minutes ago. Pero ito kasi fixed price siya eh. Ayan. Ako kasi mas prefer ko yung hourly. Pero yung iba gusto fixed price, especially kung sa tingin naman nila, kaya nilang gawin agad-agad yung trabaho. So yun, okay lang yun. Depende naman sa availability nyo rin at sa preferences nyo. Yun nga, kapag ka bagong post, dun ako nag-a-apply. Pero syempre, hindi agad-agad ako mag-a-apply, no? Titingnan ko pa rin. Basta mga bagong post lang yung tinitingnan ko. Nakalagay dito, proposals 5 to 10. Yung isa, proposals 20 to 50. Ayan, as you can see, nag-i-interview na siya ng 5. And dito, sabi, yung proposals, meron ng 20 to 50 na nag-a-apply. Yun ang pagkakaunawa ko, ha. And meron na siyang 5 in-interview. Kapag ganyan, hindi na rin ako nag-a-apply. Mas prefer ko yung mga 20 pababa pa lang yung nag-a-apply. Kasi malaking chance na makita yung application mo. So, yun lang muna yung may share ko about Connects. And kung gusto nyo pa pong pag-usapan natin yan, then i-comment nyo lang po dyan sa baba ng ating video. Fifth tip natin on how to get your Upwork account approved and land a client is keep growing. So yes, kahit naman po kami na matatagal ng freelancers dito sa Upwork ay, kagaya na sinabi ko kanina, lagi pa rin kami nag-update ng aming profile. Siyempre, meron kaming mga natututunan pa mga skills along the way, or meron kaming natutunan namin doon sa aming trabaho ngayon na alam naming magiging relevant or makakatulong doon sa current profile namin dito sa Upwork, then we go back and update our profile. Kahit ikaw na bago lang, hindi ka mag-i-stop sa kung natuto ka about virtual assistant, natutunan mo yung 5 to 6 skills, hindi ka mag-i-stop lang doon, di ba? You have to grow, you have to keep on moving, you have to keep growing. Kasi makakatulong din yan sa'yo para mas magtagal ka sa ganitong online freelancing world. Kasi hindi naman laging yun lang ang dapat na kaya nating i-provide. Nag-e-evolve yung mga needs ng mga client, diba? Halos araw-araw ata nag-update yung mga platform and kailangan matuto tayong makasabay sa mga ganon. So, you have to keep growing. And not just for your profile, not just for your clients, but for yourself. Kung nakarating na po kayo sa part ng ating video na ito, make sure to comment the keyword for today na I am competent. Kasi naniniwala ako na i-grow mo yung skills mo, i-build mo yung iyong profile, ma-approve ka sa Upwork at makakaland ka ng iyong clients pala. And alam ko
na na-appreciate mo rin itong ating video or yung topic natin for today. So, make sure to write down the keyword, I am competent. Remember, hindi po porket newbie kayo ay wala na po kayong pag-asa na makapasok sa Upwork or makaland ng inyong client. Kung matatandaan nyo po, yung pinakita kong profile is just a dummy account na ginawa ko, na eventually buburahin ko din. Nagamit ko yung mga skills na minention ko or tinuturo ko dun sa ating virtual assistant playlist. Nagamit ko yung mga skills na yun para makapasok ako sa Upwork. So, kayo, pwede nyo rin yung pong gawin. Pwede nyo rin yung practicein. Pwede nyo rin yung pag-aralan. At eventually, hindi lang kayo basta makakapasok sa Upwork, makakaland din kayo ng client. Kung alam nyo sa sarili nyo na paghahandaan nyo talaga yung pagpasok nyo sa Upwork to land a client. So, sana po ay nakatulong po sa inyo yung mga shinare kong tips and guides dito po sa ating video for today. Paki-like po yung ating video para i-recommend ni YouTube ito para mas marami pa pong kapwa nating freelancers, mga ka-home-based kada ang mabibigyan ng chance not only to get their Upwork account approved but also to land client or more clients dito sa Upwork or kahit sa labas. Again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Kita-kits po ulit tayo. Have a great day. Bye for now.